She is a college graduate, no, as a magna cum laude. Pero, mas pinili niya pong mag-full-time sa negosyo. At bunga ng resulta ng kanyang pagsisipag, siya po ay nagmamay-ari ng Mitsubishi Mirage G4. So, ayan mga men. Ayan na siya, tatawagin na natin siya. Let's all welcome our Bini, Mentor Camille Somong. Amazing morning, Mens. Amazing, amazing, amazing morning sa lahat ng mga naririto. Hello, Lions Worldwide. Thank you so much sa ating napakahusay na host. Ayan, maraming salamat sa napakahusay nating host na nagpakilala sa atin. May lumalabas pang braso. Wait lang. Ayun, anyway. Ayan, mga kapatid, I am very excited na makapag-share po sa inyo tonight. And of course, okay lang virtual clap sa ating host. Alam niyo po ba mga kapatid, dyan lang din po ako nag-umpisa dati. Nag-hosting lang din po ako, nag-yes mentor lang din po ako. Tapos, syempre, dahil host ka, wala kang no choice, no? Kailangan mong pakinggan yung speaker. And it turns out, hindi ko po namalaya, nababaon na po pala ako dun sa mga trainings. Mas lalo ko pong naintindihan yung negosyo. So ngayon, nandito pa rin po tayo ngayon. And tayo nga ngayon yung tiniti-up. So dati lang din po tayo nagtiti-up. Ngayon naintindihan natin siya. Mas tinuloy-tuloy po natin yung negosyong ginagawa natin. And ayan naman po kasi talaga yung importante mga kapatid. Very important po kasi talaga na lumalim yung foundation mo dito sa negosyong ginagawa natin. Okay ba yun? So okay lang ba bago tayo mag-start? Ayan. Kita na po ba ang aking screen? Okay. So ito po yung topic natin today kasi very important po yung why mga kapatid. Because when we talk about our purpose, purpose versus the goal, yung goal po ayun yung what tsaka yung how. Samantalang yung purpose naman, ayun yung why kung bakit mo gagawin yung isang bagay. So medyo malalim po ito. Kung kahapon more on technicalities po yung napag-usapan natin. This time, pag-uusapan naman natin yung mga whys ninyo. Bakit kaya ang worldwide mo ipagkakatiwala yung vision mo at yung pangarap mo? Okay? But before that, ako po ay magkukwento. Sino pong gusto ng kwento? Okay lang pa-type yan, yan, yan sa ating chat box. Kasi kapag kami nag-offline, pag may nagtatanong na speaker, sino dito ang gusto ng kwento? May tono pa yan. Ang sasagot, yan, 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 yan. O, di ba? Thank you so much, Mentor Ludi, MFS, Mentor Julian, Mentor Marriage. Naririnig ko no? Yan, 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 yan. Kasi mga kapatid, share ko lang po sa inyo, no? Ako po kasi, lumaki ako sa farm. Tapos, dun sa farm namin, meron pong fox at saka rabbit. Oo, tas one time, nasa ilalim ako ng puno, nakita ko, nagsalita yung fox. Ganun kaganda sa farm namin, mga kapatid. Naririnig ko nagsasalita yung mga hayop, para akong Alice in Wonderland, ganun yung datingan ko. Yun pala, yung fox, di ba katiri ka ng araw, tanghaling tapat, may nakitang rabbit, tumatakbo. Yung rabbit na yun, kapatid, sobrang mabalahibo. Parang alam mo yung may breed. Sorry, may breed ba yun? Ayun, basta malusog yung rabbit. O, wag kang tumingin sa katabi mo. Sinabi ko lang na malusog eh. Ayun, anyway, malusog yung rabbit. So, syempre, ang naisip ng fox, ay, may lunch, may lunch, may lunch, may lunch. Nakakita siya ng lunch. So, syempre, predator mindset, ang ginawa niya, hinahabol niya yung rabbit. So, syempre, kung ikaw yung rabbit, anong gagawin mo? Tutulala ka ba? Syempre hindi. Ang ginawa niya kapatid, tumakbo rin siya. Eh di nagtakbuhan silang dalawa. Sabi ko, grabe, ang lupit ng mga runners dito sa farm namin. Oo, social talaga yung farm namin, mens. Tapos, nagulat ako. Kasi, ang tagal na, parang alam mo yung lulubog na yung araw, hindi pa rin nahuhuli nung fox yung rabbit. Pawis na yung fox. Sabi niya, ano pa naman tong rabbit na to? Ano ba to? Nagbarley ba tong rabbit na to? Bakit hindi ko siya mahuli? Alam mo, di ba nagsasalita yung fox? Ang sabi ng fox, nakakapagod naman. Ito pa sabi niya, worth it pa ba to? Ayoko na. Hanap na lang ako ng iba. And mentors, narinig mo na rin ba yan? O baka ikaw mismo nasabi mo na yan. Huwag mong itag kung sino yung nagsabi niyan, ha? Huwag mong name drop, okay? Pero kasi malamang sa malamang, baka yung mga nagsabi niyan, more likely, hindi na rin natin kasama ngayon dito sa Zoom. Tama? Kasi katulad ng ginawa ng Fox, nag-quit na rin. Sabi ng Fox, so yoko na nga.
Maghahanap na lang ako ng ibang lunch kasi dinner na eh. Hindi ko pa rin mahabol. Ngayon, ano point dyan? Ano ba to? Ano bang meron doon sa rabbit? Kapatid, because they have different purposes. Are you living just to survive? Bakit ka ba tumatakbo? Ayun yung tanong doon sa Fox tsaka doon sa Rabbit. Sayang nga hindi ko sila nakausap eh. Nakakatakot naman kung makausap ko rin sila, no? Pero kasi ang tanong dyan, are you running or are you doing this for lunch or for life? Kung ilahalin tulad mo siya kay I Am Worldwide, ginagawa mo lang ba siya para meron kang pang lunch? Or buhay mo na yung nakataya dito? Maganda parehas. Pero kung ako sa'yo kapatid, kung pang lunch lang siya, gusto mo lang ng, alam mo yung panggalaw lang, pandagdag income, makabenta ng isang box ng barley, that is too shallow. Baka hindi ka na magstay sa I Am Worldwide because I Am Worldwide is not just for that. Okay? So ngayon, mga kapatid, pag-usapan natin, it's all about the life. Okay? When we talk about life, of course, long-term siya. Usually, ang mga pinaghahandaan ng mga tao, syempre, future. Tama? And when we say future, hindi naman natin maiiwasan ang dalawa lang yan eh. It's either death or retirement. Di ba? Hindi mo, inevitable yung mga yun eh. Tama? Hindi ka forever mag-work. At the same time, hindi ka rin forever mabubuhay. Ngayon, okay lang mapatype sa chat box, retirement. Yan. Kasi lahat po tayo pupunta dyan. Pero alam nyo ba, according sa Social Security System, 111 million na Pilipino yung inano dyan alam niyo po ba, 23% nag-work pa rin kahit tumanda na. Yung iba dependent sa charity, 30%. Yung iba dependent sa relatives. Yan. Kaya tara merong mga breadwinner. Sino kaya nag-a-assign ng mga breadwinner, no? Nag-volunteer ba sila? Pero we don't know. Pero 2% lang yung financially independent. Look at the numbers, kapatid. Eh, di ba ang goal natin dito maging financially independent? Sino bang may ayaw ng financial independence? And to think, mga kapatid, 2% lamang ang meron dito. Ito, question ko sa inyo. Tingin nyo, paano kaya magkakaroon ng financial independence? Wala pong maling sagot Opinion lang, paano magkakaroon ng financial independence? Okay lang pa-type sa ating chat box. Exactly. Correct, Mentor Leia. Business. Kasi hindi mo talaga siya makukuha if you're working for the business of other people. So, isa din po yun sa mga na-realize ko, saan mo ba gustong mapabilang, kapatid? Ngayon, when we talk about business, hindi rin po pala siya sobrang dali. Kasi it also depends on your location. Okay? Meron po tayong tinatawag na mga underdeveloped countries such as Bangladesh, Cambodia, Afghanistan. Rampant talaga ang poverty. Okay? Onti lang yung white collar workers, yung mga doctors, engineers. Ngayon, merong small fish versus big fish. Bihira ka makakita ng mga malalaki, parang mala New York style na mga buildings dun. Kasi nga, maliliit na tindahan lang din yung pwede dun. So, ang mangyayari dyan, pag sabi nga ni Mentor Leia, business, ang mangyayari kung gusto mo magka-financial independence, tawag ito, small capital, small risk, pero small income, underdeveloped. Okay? Next, developing countries. Dito na po papasok si Philippines. Okay? Not bad. Nation is still Ano? progressing. Requires a huge amount of capital nga alam mga kapatid. Kasi Sabi dito, ko nga ang sa'yo, kalaban mo, tubig din sa ano. tingnan mo yung katabi mo. Sino ang Gusto mukhang na isda? niyan. At sino yung naka-unmute? Ayan. Asan na ba yung pamalo ko? Chari, joke lang. Virtual pamalo sa mga naka-unmute. Charing. Ayan. Anyway, kung gusto mo magtayo ng malaking business, kailangan kapatid, kaya mong tapatan yung mga 11 Jollibee, 'di ba? Para kang kumita ng malaki. Tama. Pwede ka naman mag-small fish, okay? Alam nyo po ba, kami ni Mama, meron kaming maliit na sari-sari store 15 years ago. Hanggang ngayon, maliit na sari-sari store siya. Small fish kasi. Hindi naman namin kaya makipaglaban sa mga Alphamart, sa mga Dali, di ba? Maliit siya. Okay? Pero ngayon, hindi na namin tinuloy yung business na yun kasi nga, ano lang siya kapatid hanap buhay, hindi po siya hanap yaman. Okay? Ngayon, doon naman papasok yung mga developed countries. Malay nyo, sooner or later, mapunta dyan ang Philippines, so you have to be ready rin. Middle class na yung mga usual na workers, big fish versus big fish na. So, medyo malaki-laki na talaga. Kaya nga yung mga nasa abroad natin, such as North America, Australia, Japan, South Korea, they really do 2 to 3 jobs. Kasi lalo na kung hindi mo pa naman kaya mag-business, para ka makapag-cope up sa developed countries yan mataas ang cost of living. Para ka makapag-cope up, you have to have more than one source of income. In short, pagod o pagod. Tama?
Oo, ganun ang nangyayari. Yun talaga yung reality. Kahit sang bansa ka, there will always be a struggle. Pero ngayon, pag-focusan natin yung sa bansa natin. Okay? And alam nyo ba sa atin, bakit hirap din na magnegosyo ang mga Pilipino? It's because of, ayan, nag-agree si Mentor Christine tsaka si Mentor Leia. Thank you so much for chatting in our chat box. Alam nyo po ba kung bakit din hirap na magnegosyo ang mga Pilipino? Not just with the capital. Kasi kapatid, ang capital nagagawa ng paraan. Agree o agree? Nagagawan ba ng paraan ng kapital? Mayayaman ba lahat na nandito? Sabi ni Mentor Elmer, agree. Kasi kapatid, lahat yan nag-uumpisa sa mindset. Ngayon, paano ba napubuo ang mindset? Education. Tama? Kasi kung ano yung ini-inculcate sa'yo mula ng bata ka, ayun kasi yung madadala mo hanggang pagtanda mo. O paano yan? Wala ka pang karapatang mag-decide sa buhay mo pagpapasukin ka sa preschool. Wala namang masamang mag-aral. Okay? Sige lang, kasi syempre kailangan mo rin maging literate. Matuto ka magbasa, magsulat, magbilang. Okay? So ilang years ka sa preschool, kapatid? 3 taon. Grabe na may mga ESL teacher po kasi ako before. Tapos may mga natuturoan ako estudyante, grabe 2 years old. Parang kahit pangalan nila, hindi nga nila mabigkas. Tapos pinapag-aral sila ng magulang nila. So ito, more likely, reality talaga na 3 years pinapag-aral na. Yung iba parang play school something. Okay? Meron naman K to 12. And to tell you mga kapatid, ako po ay first batch ng K to 12. Hindi pa nakasama dun sa no, sa basic curriculum. So 12 years po kami po yung first batch na senior high school, pambihira, 'di ba? Tapos meron pang college. Kasi syempre kahit matapos ka sa senior high school, wala ka namang diploma. Hindi ka pa rin diploma holder, wala ka pa rin say. Mm. Kasi why? Ganun kasi ang standard na ginagawa sa isang bansa na education-based, which is the Philippines. Eh after mag-aral, ano ba yung nagiging mindset ng mga tao? Tingin nyo, anong ginagawa ng mga estudyante after mag-aral? Ano pong ginagawa? Mag-work, exactly. Alam niyo po ba, name drop ko na po yung school ko. Kami po ay galing PUP. Hindi po siya parang UP, no? Polytechnic University of the Philippines. Alam niyo po ba, kami po ang number one sa job street na most hired ng mga employers. It means, hindi pa po kami tapos sa pag-aaral, nire-repack na kami para maging empleyado. That's actually a good thing, at least hindi kami unemployed, di ba? Pero kasi kapatid, ano siya, it's a mindset na after mo mag-aral, kailangan mo agad magtrabaho. Remember, ano ulit yung sinabi ni Mentor Leia para magka-financial independence? Business na hindi naman tinuturo sa school. Why? Ang tinuturo po kasi sa school, mga kapatid, ito tignan mo pati 19 years. Baka may mga 19 years old din po dito. Baka meron dyan times 2 or times 3 na ng age. Pero kapatid, it's almost 1/3 of your life ginugugol mo sa pag-aaral. The question is, does it teach you to be financially literate? Yes, it will teach you na magbasa, na magbilang, and that's nice. Nakaka-secure din tayo ng job, okay din yun. Pero kasi, kapatid, financial illiteracy is the root of all financial struggle. Before pa po ako mag-I Am Worldwide, fan po ako ni Brett Manrock, yung vlogger. Sabi niya, grabe talaga sa school, no? Ang daming tinuturo sa atin, pero never kang tinuruan kung paano mo iintindihin yung pamphlet na binibigay sa'yo ng bangko. Tama? Naabutan ka ng pamphlet about insurances, about investments, but the question is, naiintindihan mo ba yung nakasulat? It's because hindi naman tayo tinuturuan ng financial literacy. And doon nagkukos ng problema yung mga tao. Kung bakit ang mga mahihirap, patuloy na naghihirap kasi nga walang literacy when it comes sa finances. Okay, iba naman, professionally literate. Marami po akong kilalang ganyan. Okay, pero congratulations po, no? I think parang kaka-release pa lang ng list ng mga nakapasa sa boards. Oo. Congratulations, wala naman pong masama sa ganyan. But as we go professional literacy, dapat wag natin kakalimutan yung financial literacy. Okay, let's give a computation po. Sabihin mo na magre-retire ka at the age of 65 years old. Question, malakas ka pa kaya ng 65? 20 years old po ako, medyo sumasakit na yung likod ko eh. Oo, nag-aral ka sa school, ilang years ulit? 22 years almost. No? Kasi kung nag-masteral ka pa, oo, dami ko ring mga friends na nag-masteral, wala namang puring masama dyan if that's your choice. But that's already 1/3 of our life. And then you will work. Tama? And when you work, kumbaga may contract ka dun sa company mo, hindi ka basta makakapag-travel. Tama? You have to have leaves. Kailangan mo pa magpaalam. So in short, hindi mo hawak talaga yung buhay mo. And that's 2/3 of our life. You work for others. Tama? So ngayon,
This is a reality actually. People work their lives for somebody and end up saving nothing when retirement period comes. It means pinapayaman mostly sa atin yung ibang tao. Eh, thank God kasi na kay I Am Worldwide ka kasi dito tuturuan ka paano mo payamanin naman this time yung sarili mo, yung network mo, tapos makatulong ka rin sa iba. Tama? Kasi it's just a reality na sobrang sipag natin, pero hindi naman sa atin ipapamana yung kumpanya. Tama ba? May nakita ka na ba na empleyado na dahil sobrang sipag, ay sige, sa'yo ko na to ipapamana. Sa dami ng masipag sa company mo, sure ka ba na sa'yo yan ibibigay? Okay? Eh, hindi ka naman kamag-anak. Tama ba? Eh, ang business, kapatid, ano siya eh. It's a family thing. Usually sa pamilya yung pinapamana. So in short, the formal education will make you a living. Wala pong masama kung gusto mo ng formal education. But self-education will make you a fortune. It doesn't mean na porket may pangkabuhayan ka, you already have a fortune. Magkaiba ang panghanap buhay sa panghanap yaman. Agree? So, yun po yung nakukuha natin ngayon sa self-education natin. Na good news kasi free lang po kay Lions Worldwide. Every first week of the month, a-attend ka na lang. Tama ba? Kaya swerte, swerte to. Sobrang blessed na itong 60 na tao na to kasi napapakinggan mo yung mga ganitong klase ng trainings. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, the main reason people struggle financially is because they have spent years in school but learned nothing about money. The result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them. Okay? Doon na po pumapasok yung mga tinatawag natin na active income or mga no work, no pay na ngayon ay mapag-uusapan natin. Okay? So sabihin nating magtrabaho ka. Okay, magko-compute po tayo kasi baka isipin nyo na ay grabe naman to si Camille. Ano mo mga pinagsasabi nito? Ito kapatid numbers don't lie. Okay? Question, meron kaya po dito nakakapag-save ng 10K a month? I hope meron. Pero kasi sa case ko, nag-try din po kasi ako mag-work for 5 years more than wala. Hindi talaga siya kaya. Kahit nga savings at all, wala talaga. Saktong-sakto lang siya. Minsan nga kulang pa. Okay, pero sabihin na lang natin na you landed on a good job, na kahit pa paano napopromote ka, sabihin natin meron kang 10K a month, tapos sobrang tipid mo, kapatid. Once a day ka lang mag-toothbrush, yung mga ganun. Sobrang tipid mo talaga. Yung tipong ano, di ba kalakalahati na lang yung mga shampoo, kakalahatiin mo pa yung laman ng shampoo. Ganun na, sobrang pagtitipid talaga siya, kapatid. Ngayon, nakakasave ka 10K a month. Oh. Hindi ka na rin gano'n nakikipagkita sa friends mo niya kasi I doubt na hindi maubos yung 10K mo pag gumagala ka. So sabihin mo na in 12 months or 1 year, meron ka na pong na-save. You are 21 years old here, ha? Nag-start ka ng 21 years old pero hindi po lahat ng empleyado nag-start ng 21 years old. Marami po akong kabatch na i-ereg pa nga eh. Ay, alam mo, hindi po nag-I am worldwide na ako. Sabi ko, ba nag-aaral pa rin pala tong kaibigan ko na to? Wala namang masama kung gusto mong tapusin talaga yan. So ngayon, sabihin mo ng 22 years old ka, congrats! May 6-digit savings ka na. 120K. Oh, di ba? Tapos, syempre, 10 years, mag-work ka. Sige, sipagan mo, kapatid. 31 years old ka na. Wow, congrats. May 6 digits ka na. 1.2 million. Naks, 31 years old. Eh di syempre, hindi pa yan. Kasi syempre gusto mo pa ng more savings pa kasi mag-work ka pa, hindi ka pa naman retired. Kaya mo pa naman eh. Another 10 years. Yan. So all in all po, ikaw po ay meron na 2.4 million. Okay? So another 120K, another 10 years. Pag 51 years old, congratulations, meron ka na pong 3,600,000 pesos with 30 years of working. Congratulations. Okay. It looks big sa atin, especially kapag ang psychological wallet natin. Ako kasi nag-start din ako na parang masaya na ako, 10K a month nga, malaki na yung savings na yun eh. But it turns out, kapag nakita mo kasi yung mga result, mamaya na ipapakita ko sa inyo here with I Am Worldwide, kapatid, baka malula ka. Oo, baka mawinda ka sa 30 years na itatrabaho mo. Okay? Ngayon, bakit ko po siya pinakita? Bakit ba nangyayari sa atin to? Eh kung tutuusin, may savings naman. Tama ba? May work naman, kumikita naman. Ito po kasi yung tinatawag natin na rat cycle. Sana kung ikaw nasa rat cycle ka, I hope na makaalis ka dyan at hindi ka talaga magmukhang daga at all, no? Pilitin mo, kapatid, kailangan mo talagang makaalis dyan. Kasi there's no other way na matitigil yan. Kasi cycle siya eh. It's forever. Oo, kung nakikinig kayo dun sa dun sa kwento ni Mentor Mitch about dun sa death spiral po ba yun, mens? Yung sa mga langgam.
Cycle kasi siya, diba? Umiikot siya hanggang sa nawala na ng buhay yung mga langgam. Kasi nga, walang patutunguhan. Same goes with rat cycle. Kahit nakikita mo na yung fortune, hindi mo yan makukuha, kapatid. Okay? So, ang gagawin mo dyan, gagawan mo ng paraan na makaalis ka. Okay? That is why, nandito ka ngayon sa Zoom na to. Congratulations kasi nandito ka. Ginagawa mo naman kasi ng paraan. Okay? Kasi para naman magkaroon ka unti-unti ng material wealth. Okay, ano ba yung material wealth? Ang material wealth po, yan yung status of our income that supports our way of living even if we do not work. So it means kung kahit hindi ka na nagtatrabaho, yung duration na kayang masustain na provide pa rin yung needs mo, yung lifestyle mo, kahit di ka na nag-work, material wealth pala yung tawag doon. It's the number of days, duration. Okay? O, sige. Sabihin na lang natin, meron kang 200,000 na bank savings. Laki na ba? Malaki na ba yung 200K? Pero syempre ako na nagsa-start ako dito, for me, malaki na siya kasi never pa ako nakahawak niyan before. Ngayon, ang monthly expenses mo, sabihin mo ng 50K, baka may family ka, or baka naman medyo mataas talaga yung lifestyle mo. Or let's be honest, mataas talaga ang cost of living ngayon. Tama po ba? Wala na tayong magagawa. Ganun na talaga. Mayroon tayong tinatawag na inflation. Okay? Ngayon, 200,000, i-divide mo siya sa monthly expenses mo, which is 50,000. In short, 4. Sa 4 months, ang material wealth mo raw pala, kapatid, ay 120 days or 4 months. Ngayon, kapag naubos sa yung material wealth mo, ubos ka na rin. Oo, kasi it means hindi mo na kayang masustain yung ano mo, yung mga needs mo. Paano ka kakain? Paano ka magbabayad ng bills mo? Ganun siya. Okay, so kaya ngayon, naghahanap tayo ng mga sources of income na pwedeng idagdag na kung kaya passively, why not? Yung hindi ka na nag-work pero may pumapasok pa rin na income sa'yo, yun kasi yung masarap dun. Okay? Ngayon, usually kasi ang ganyan, business talaga eh. Okay, yun nga lang, most of the time, medyo hirap tayo kung saan natin ilalagay yung mga pera natin. So, meron ka pong dalawang lagayan. Asa na ba yung pamalo ko? Ayun. Ayan, pa-assist na lang po kay LJL na pa-mute. Parang leader ko ata to, wait lang. Ayan. Anyway, so ito siya. Meron siyang two types na lagayan. Meron tayong asset, meron tayong liability. Kapag asset, it will put the money in your pocket. Question, I am worldwide. Is it an asset or a liability? Okay lang pa-type sa ating chat box. Correct. Tama po yan, Mentor Elmer. Ito po ay asset. Kasi ito yung maglalagay ng pera sa bank account nyo. Ngayon, kung may narinig kayo mga clients na kami, wala kasi kung pera eh. Kapatid, yun nga ang solusyon sa matagal mo ng problema sa pera. Kung ngayon na kay I am worldwide ka and you feel na parang wala kang pera, nahihirapan ka, you have to make sure na nagagamit mo si I am worldwide as an asset. Because there are times sa talagang magiging liability ang isang bagay pag di mo siya nagagamit ng tama. For example, sasakyan. Ako po yung mismo, natutunan ko rin siya. Okay? Pag ang sasakyan na hindi mo na maximize, especially pag nasa labas nga, liability ang mga cars. Kung totoo kasi, mas makakatipid ka pa rin naman talaga kung magko-commute ka, kung mag-joyride ka na lang din. Pero kapatid, imagine, kung magagamit mo talaga siya sa tama, magiging asset siya for you. It will generate income. Pero kung hindi, dun na siya magiging gastos. Ayan na, ang hirap monthlyhan. O, dun siya nagiging liability rin talaga. Okay, so ano siya? It's all about the usage. Is it an asset that puts money in your pocket or does it take out the money out of your pocket? Okay? Kaya nga usually ang mga tao na pag nangungutang, oo, they have to make sure saan ba nila nalalagay sa actually, 'di ba? Ang mga negosyante talaga, especially mga big na negosyante, normal talaga sa nila ang naglo-loan. Tama ba? Parang for example, si Mentor Lin, 'di ba? Credit card yung ginamit niya sa ibang mga modes of payment dun sa mga packages, tama? It's actually hiram, credit yun eh. Tama? Pero nagagamit siya as an asset. Tama? Pero kasi kung gagamitin mo let's say si credit card pambili ng bagong phone na hindi mo pa naman kailangan pa, hindi ka naman nasa network marketing industry na pang lifestyle mo yung mga ganong klase ng devices, it will become a liability. Okay, so instead, why not? Start na lang with I am worldwide. Yun yung usually na pwede mo rin ipang mindset sa mga clients mo. Okay? So ngayon, bakit ba? Bakit sa I am worldwide? Kasi dito, mga kapatid, depende rin, aside, di ba kanina napakita ko sa inyo, depende po siya sa location. Depende rin po siya sa age or generation na meron tayo.
Parang ganito yan mga kapatid. Bakit sa society natin, societal basis tayo bakit sa society natin ang mga lalaki ang nagiging leader? Bakit naging patriarchal yung society natin? It's because nung sinaunang panahon, yung mga panahon na ang nangunguna ay agricultural age, okay? Ang mga lalaki po kasi, 'di ba, sila yung may malalaking physique ng katawan. Tama? So basically, pag ikaw yung may malaking physique ng katawan, ikaw yung nakikipagdigmaan. So ngayon, pag nagsasakupan sila ng mga teritoryo, sino ngayon yung nagkakamkam, sino ngayon nananalo? Yung lalaki na nakipaglabanan. So ngayon, ang nagiging leader, yung may lupa. Kasi po, agricultural age yan. Okay? Pero syempre, hindi naman po habang buhay yung agricultural age. Nagbabago yan. Wala naman po kasing stable. Kumbaga, change is inevitable. Talagang mangyayari yung changes. Nagkaroon na po ng changes, naging industrial age na siya. So doon kahit papaano yung mga ano na, tawag dito yung mga nagmamay-ari kaya dito usually yung mga empleyado kahit papaano po yung mga nagmamay-ari ng mga factories, kung sino yung may machinery, okay, sino yung nakakapag-compose ng mga, let's say, mga upuan, mga nakakapag-supply ng mga ganitong materyales, sila po yung yumayaman. Actually nga before even yung mga OFWs natin, sobrang parang kumbaga hitik na hitik. 'Di ba doon nauso yung mga katas ng Saudi? Kasi kahit pa paano before, medyo okay pa yung bigayan 'Di ba? Kahit pa paano medyo malaki-laki pa talaga yung kinikita. Tapos before din okay din yung mga benefits. Tama? Hindi man sobrang laki yung kita pero may benefits. Tama? So ngayon, that is with the industrial age. Pero hindi na ngayon. Kahit tanongin mo yung mga kilala mong empleyado, mga OFW, hindi na sila nakaka-relate sa sinabi ko. Tama ba? Ngayon kasi, ang pag-uusapan na natin, more on the information. Kapatid, kung sino raw po ang pinakamakakapag-maximize ng information, those who have the right ideas, information, and network. Again, network can own the wealth. Hindi na batayan dito kung magaling ka maggapas ng ng palay or marunong ka magpukpok. Okay din naman yun, wala namang masama doon. Pero kasi kapatid, if you really want to, have a wealth, hindi na kasi yun yung in ngayon Imagine mo sila Mark Zuckerberg. Naggagapas ba ng palay yun? Nagpupukpok ba yun ng ng pako? Hindi nga natin alam kung alam nila yung ganong klase ng skill kahit lalaki siya. Tama? Pero ang tindi niya when it comes sa technology. Ang tindi niya when it comes sa pagpo-formulate ng mga social networking sites. Tama? Yun na po kasi yung tinatawag natin na information age. And remember mga kapatid, I Am Worldwide is a network marketing business. Baka hindi pa po aware yung iba, especially yung mga bago, no? Opo, ito po yung networking. Pero kapatid, don't worry, it's not the usual networking na alam natin na negative sa labas. Ito po yung legit po na business model kasi legit yung culture and yung products. Okay? So ngayon, meron tayong tinatawag na four quadrants. Alam nyo ba nung nagsusstart lang din ako? Isa to sa mga pinaintindi lang din sa akin. Okay? Ang tawag po dyan, ESBI. Okay? So sa first quadrant po natin, meron tayong tinatawag na employment. Possible, karamihan sa atin nandyan. You have a job, wala pong masama dyan. Yung mga call center agents, nurses, teachers, saludo po kami sa inyo. Grabe yung sipag nyo. And hindi rin naman po gagalaw ang ekonomiya kung walang mga empleyado. Tama ba? Pero kung gusto niyo po siyang gawin alongside I Am Worldwide, why not? Marami po tayong mga teachers dito. Ginagawa nila si I Am Worldwide on the side. Okay, so dapat karirin mo nga lang din. Okay, wag ding babanjing-banjing. Okay? Next, self-employed or small businesses. You own the job. For example, doctor, lawyer, engineer, dentist, 'di ba? Ang problema nga lang kapatid, kapag ikaw ay nandiyan sa self-employment, actually medyo malaki yung pwede mo diyan kitain kasi you have that profession and of course may professional fee yan, medyo malaki-laki. Ang problema nga lang sa ganyan, you won't have the time freedom. Imaginein mo kapatid, gusto mo magbakasyon. Okay? Dentista ka. Uutusan mo ba yung janitor mo na, ikaw na magbongkal ng ngipin nitong client ko? Hindi. Tama? Kasi ikaw lang yung makakagawa nun because you are the only professional with that. You are the only licensed to do that. Pero kay I Am Worldwide, kapag let's say sumakit chan mo, pwede mo bang tawagin leader mo na, Mens, naturuan naman na kita, ikaw nga mag-present muna dito. Tama? Kasi meron na tayong tinatawag doon na nasa kabilang side. Yun po yung tinatawag natin na duplication. Mamaya makikita nyo po siya. Okay? Actually, even yung mga sari-sari stores, akala ko dati negosyante na kami. Oo, talaga kung ano na ako, negosyante kami ni mama. But it turns out, self-employment lang din pala yun. Even yung mga direct selling,
Oo, meron kami dati, yung mga cosmetics, yan nagaganon din si mama dati. Pero kasi wala eh. Yung mga yun kasi, tinatawag natin siya na no work, no pay. Active income kasi yun, kapatid. Kapag hindi ka kumilos, wala ka rin kikitain. O, halimbawa, yun nga, dentista na yun. Di naman niya pwedeng utusan yung janitor niya na magbongkal ng ngipin ng client niya. Anong gagawin niya? Sasara niya muna yung office niya o yung clinic niya. 'Di ba? Active income. And actually, mga kapatid, yung nasa left side, yan po yung tinatawag natin na poor side. Sad to say, hindi naman po sinasabi na mahirap ka, no? Pero kasi mahirap ma-achieve yung dreams. And kung meron kang ganun, punta ka sa kabila or magdagdag ka ng source of income mo, let's say business. Kapag business naman po kasi, ito yung sinasabi ko kanina, you will own a system. Ayan yung mga fast food, house for rent. Ang kagandaan nga sa mga house for rent, di ba, passive siya. Kaso ang problema dyan, medyo malaki-laking kapital talaga eh. Tama? Kasi kung imaginein mo, meron kang isang paupahan, sabihin mo ng mga 30 million mo mabibili yun kasi may lote pa, may bahay pa, aayusin mo pa yun, maintenance. Tapos ang monthly lang ng renta mo, mga nasa 10K, 10K. Passive siya, yes, pero hindi siya nag-ROI agad-agad. Okay? Pero dito kasi kapag may business ka, possible kang may duplication. Katulad ng sinabi ko kanina. Halimbawa, you want your business to move. Tama? So ngayon, magtuturo ka ngayon ng mga downlines mo or mga leaders mo, mag-IBP, mag-invite. Ngayon, kapag na-duplicate na sila, marunong na sila ng ginagawa mo, gumagalaw yung negosyo mo. That is what we call system na walang ganun sa employment. Law of leverage. And tangi mga nakakaintindi lamang po ng law of leverage ang totoong yumayaman. Wala pong yumaman na hindi nagle-leverage. Unless manalo ka sa loto. Tama. Pero yun nga lang, it's a one-time, big-time thing. It's up to you kung papapalago mo siya. Kasi ano lang din yan, madaling maubos ang pera, kapatid. Okay? Tapos ngayon, kung meron ka naman talagang extra na funds, pwede ka maging investor. Yeah, you let the money work for you. You will live on the interest. Pero isa to sa mga kailangan maintindihan, kapatid, ha? Kapag sinabing living on the interest, kailangan ang capital mo dyan mga nasa 100 million. Hindi po pwede yung mga 10K mo, gawin kong 100K, yung mga nakikita natin online. Hindi totoo yun, yung mga investment na ganun. Kaya nasa scam ang tao eh. Tama ba? Kasi we think na yung maliit nating kapital, kaya makapagsabayan doon sa mga malalaki. Totoo po na mayroong mga investment talaga. Pero those are just for big fishes talaga. Yung kapag malaki na yung income mo. Ngayon, from unemployed, from a self-employed, paano ka mapupunta doon sa I? Daanan mo si letter B, business. I am worldwide. May sistema na po dito. For example, mayroon po tayong distributor to, kapatid, ha? Lahat po na nakikita niyo sa screen, resulta niya po yan with I am worldwide. And alam niyo po ba, even itong bahay nila Mentor Mitch, napagkamalan po itong bahay ng owner ng company, ng network marketing. Kasi sobrang laki, sobrang ganda. Pang-owner siya eh. Tama, even actually yung mga results, yung mga naka-Lamborghini, usually owners ang may ganun eh. Pero sa atin kasi, distributors. Distributors po ba tayong lahat na nandito? Baka merong hindi ah. Okay? Usually builders talaga yung nakakakuha ng mga ganung bagay. Okay? And even mga big people, they recommend MLM, multi-level marketing. Nung napresentan po ako dito, hindi ko alam na ito na pala yung network marketing, na ito na pala yung MLM. Natapos yung presentation, sabi ko, ano ba ito kaya worldwide talaga? Ano ba itong field niya? Sinearch ko siya and it turns out, ito na pala yun. Nakita ko, multi-level marketing. So sinearch ko, ano ba yung multi-level marketing? Pagka-search ko, bang, ayun na pala yung networking. Hindi ko siya natunugan. Kasi nga sobrang wala akong ka-idea. Pero kung ikaw pala, minsan kasi bandwagon lang tayo, kaya tayo hate sa MLM eh. 'Di ba? It's actually the most misunderstood but the most beautiful industry. Anong industry ang nakakapag-produce ng sobrang daming milyonaryo from rags to riches? Kapatid ha, from rags to riches. Kasi possible maraming mag-milyon, pero ang magulang, milyonaryo na pala talaga. May leverage na yon, tama? Pero dito kasi talagang yung as in from nothing. Tama? Only in network marketing. Tama? Even yung mga pinakamayayaman na tao sa buong mundo, they know the essence of MLM. And ngayon na nasa I am worldwide ka na, you really have to sink in sa'yo na ikaw, network marketer ka. Na kailangan, every time na narinig mo yung network marketing, hindi na defensive yung dating natin. Dapat, proud tayo na, yeah. Parang ang dating ay parang, yeah, what's wrong? Oh.
Tama, 'di ba? Kasi usually sa atin pag sinabi ang MLM na parang medyo nakakaya. Naranasan ko rin kasi yan before. Kaya nga term ko lang dati mga digital business, distribution channel, mahina pa boses ko noon. Pero kasi nung na-realize ko na nasa magandang industry tayo, we really have to share it to people na magka-understanding din sila, 'di ba? Mababago talaga ang mukha ng network marketing. And kaya siya ni I Am Worldwide, kapatid. Kaya siya ng isang company na may malakas na produkto and at the same time magandang compensation plan at magandang culture. Okay, kung para mas maintindihan mo siya, please read Law of Leverage. I think available to sa office, Rich Dad Poor Dad. Yan, kung kaya mo makadiskarte sa mga online websites, bahala ka. Oo, pero basta marami available po iyan. You can ask your mentor, baka may copy rin siya. Okay? Let's talk about network marketing. Business model lang po ito, ha. Okay? The distributors are compensated in both selling the products and the business opportunity. So dalawa po yung sinesell mo. 'Di ba? Meron tayong tinatawag na products or opportunity. Okay? So may three types po ng mga businesses. Okay? Meron tayong conventional or traditional. Ito yung mga usual talaga. Grocery, salon. Tama. Meron din tayong mga tinatawag na franchising. Okay? Ang franchising naman, medyo hawig siya kay network marketing kasi meron tayong parang leader na brand, tapos merong mga kumokonek sa kanya. Fast food, convenience store, milk tea house. Business pa rin naman. Okay? And last but not the least, sa network marketing, ang pinakamagandang network marketing company, I Am Worldwide. Kung actually this is my first network marketing company and that's one of the things na sobrang grateful ako kasi hindi na ako pinadaan pa sa mga maling kumpanya. Kumbaga hindi ka na dumaan sa maling tao. 'Di ba? Mhm. Dumiretso na tayo kay I Am Worldwide. And ito, sa lahat po ng business system na 'yan, ang pinakang madali actually I Am Worldwide. Kasi marami po tayong kilala dito, ginagawa yung tatlong yan and based on their experiences, talagang sa network marketing yung pinakang profitable at pinakang madali. Because this is a distribution channel. Thank you so much, O, di ba? Nagpapatunay, mentorship. Kasi alam ko yung story na ito, no? Fourth company na si I Am Worldwide. Ang dami na rin talagang napagdaanan. Okay? So ito, distribution channel naman po talaga siya. From the word itself, distribution, may dinidistribute ka na produkto. Channel, it means it's a platform. Okay? So ngayon, meron daw pong two ways paano na-distribute ang isang products. Meron tayo ng usual, 'di ba nagka-start siya sa factory. Okay? From the factory, mayroon pang wholesaler. Alam nyo ba yung sa mga ano? May nag-offer din sa akin na ang binibenta naman niya mga Yossi. Wholesaler pala siya, tapos naghahanap siya ng mga masusupply. Sabi ko, naku, hindi. Oo, in fair ako na lang din siya. Sabi ko, baka gusto mo pa ng additional pa na business. Pero sabi ko, ano ka? Ano ka dyan? Like, ano ka ba? Nagbebenta ka ba? Tindero ka ba? Sabi niya, siya daw ay wholesaler. So ngayon, naghahanap siya ng middleman. Okay? Pero syempre, sure ka ba na yung presyo ng galing factory ay yun din yung ibibigay sa'yo ng wholesaler? Of course not. Papatungan niya yan. Tama. Sabihin na lang natin, Nescafe stick. Gusto kayo nagbabanggit ako ng brand. Sabihin mo na, from the factory, yung isang stick na yun, nakukuha mo lang siya ng piso. Sa tindahan po kasi, 5 piso na yun. Why? Kasi syempre, dinadagdagan siya per pack kada may tao na nadadaanan. Yun po yung conventional business. Okay, naakala natin, ay mas maganda yung ano na lang, yung benta-benta na business. Ayoko na mga ganyan network. Ayoko na mga ganyan distributor, tapos invite. Pero kasi kapatid, dito po lalabas ang leveraging eh. Kasi from the factory, diretso na siya kay distributor. So ngayon, kaya wag ka magtaka na parang, hindi ba nakaka-feel bad na ang laki ng tubo natin? 1K, tapos may boundary tubo natin. Hindi kapatid, it's just that nakaposisyon ka kasi diretso sa factory. Ganun siya. Pero kung tutuusin, ang value po talaga ng barley, 1,000 pesos in the market. Okay, ang matindi po dyan kasi while you do the network marketing system, pwede ka pa po magkaroon ng mga rebates, di ba? Pag nakakabenta downlines mo, di ba? Kung makahanap ka pa ng mga resellers dyan, pwede rin. 'Di ba? 1, 2, ibenta nila, di may dagdag ka pa, 2, kyaw. 'Di ba? So, yun yung advantage po kapag nasa network marketing ka. Diretso ka na po kasi from the factory. Kaya wag na po magtaka kung bakit ang mura ng barley. Ay, yeah, kung bakit ang laki ng profit natin sa barley. Okay? So, ito na po, last part na po tayo dito. Mabilisan na lamang po. 8 reasons why we need this. Meron po tayong 8 p.m. din na IBP. If you have invites, make sure mo na masamahan mo yung invite mo dun, ha? Okay? Unang sa lahat, you are the boss. Okay, kapag po ikaw yung boss, you'll get the personal freedom. But don't get me wrong, when you have the freedom, it doesn't mean na magpapabanjing-banjing ka. Meron po kasi dito, nag-full-time. Ako po mismo, dumaan din ako sa ganung phase. Nag-full-time, ang nangyari, nag-full-time.
Magkaiba po kasi ang FULL sa FOOL. Full-time, lokohan lang. Hindi siya pwedeng ganun. Okay? So, kailangan po para ka magkaroon ng, para ma-maximize mo yung freedom, of course, set ka pa rin ng standard for yourself. Standard for your time. Okay? Hindi po fixed ang iyong income, pero unlimited siya. Kapag nasa Zoom nga tayo, di ba sa webinar, sinasabi natin, this is not just a job, but it can give you more than just a job. Okay? In the beginning, in the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay. So baka marami po dito ang nagfo-full time na medyo nahihirapan when it comes sa income. That's very normal. Okay? Pero in the end, you will have the joy of working little hours for lots of pay. Paano po siya nangyayari? Okay? Ganito po kasi yan. Active income ka kasi muna sa una with I Am Worldwide. The usual, empleyado ka, tip, salary. Commission, may commission po tayo with I Am Worldwide. Pinag-usapan siya kahapon, okay? Pero darating kasi sa point, kapatid, na let's say first year mo ngayon, talagang effort na effort ka kasi ikaw pa lang naghahanap ka pala ng mga DRs mo. 100% ang effort mo, hindi naman 0% ang income, pero kasi alam mo sa sarili mo na, oh, pagod ka tama? Oo, alam mo sa sarili mo na ano na more than yung pagod, tama ba? Ayan. Ayun. Anyway, an income that continues even after the work is done, it is making money while you are sleeping. And unti-unti po siya, hindi po siya agad-agad. Usually po ng mga tao na iinip sa second year pa lang kasi unti pa lang po yung income na nakukuha nila. Pero kahit papaano, may effort pa rin Tama, 75% effort, medyo baka nakakapagod pa rin yun. So kaya dumadami yung mga nagko-quit din. Tama. So ngayon, pag-usapan po natin, bakit po ba lumiliit yung efforts natin? Nagkakaroon po kasi ng leveraging. Ito po question ha. Before nyo po makita si I Am Worldwide, parang mindset ng isang parang mindset ng isang baby. Okay? Hindi, mindset ng isang bata na lang. Okay? Choose po, ano pong gusto nyong way of earning? First, 250K for 30 days of work. Or second, you'll get 1 centavo for a day, which doubles up, dumodoble siya each day hanggang sa makarating ng 30th. Ano yung trip niyo? Ito, be honest ha. Halimbawa, hindi niyo pa po nakikita si I Am Worldwide kasi baka marami sa inyo dito nakita na to. Ayun. Sabi ni Sir Elmer, ni Sir Elmer, may nasali tayo sa IBP. Sabi ni Mentor Elmer, one. Oh, actually ako din. Let's be honest. 250K na sahod, sino ang kumikita nan in the Philippines? Kung o-offeran ako niyan, wait lang. Aba, teka. Tama kasi hindi mo pa naman alam yung idea na 1 centavo Meron bang gustong kumita dito ng 1 centavo per day? Same effort na ginagawa mo, 8 hours ka nag-work. Pero, yeah, alam ko naman na, alam naman natin yung sagot dyan, the principle of multiplier. Kasi totoo po yun. Okay? Natutunan ko lang din po with I Am Worldwide, habang tumatagal po siya, nag-e-expand yan, exponential po yung kitaan, lumalaki talaga yung kitaan. So yung kanina na 250K na sahod, kung number 2 po yung pinili natin, that will be 10 million pesos after 30 days. And that's actually a reality. Nangyayari po yan sa mga mentors dito. Medyo mabagal lang talaga sa una. Sa una lang naman. Okay? I would rather earn 1% of 100 people's effort than 100% of my own effort. Leverage. Okay? Sabihin mo na lang, negosyante ka, meron kang 30K na empleyado, nagwo-work sila 8 hours per day. O sa 8 hours per day, ang workload na nakukuha mo from your employees, 240,000 hours. Ngayon, sabihin mo ng kada isang oras may 10 piso kang kinikita, you will earn 2.4 million per day. Leverage po kasi ang tawag dyan. But the question is, kaya mo ba mag-hire ng 30K na employees? Next, franchise business. Ang franchise business natin, meron kang royalty fee. May mga, let's say, may mga bumili ng brand mo under you. Sabihin mo na kumikita sila na 1 million per month, may 5% ka doon na royalty fee. So, magkano yun? 50 mil. Kung meron ka 100 branches, maraming bumili ng brand mo, you'll get 5 million per month. Congrats! Leverage po ang tawag doon. Pero kapatid, kaya mo ba magtayo ng sarili mong franchise business? Actually, ang kagandahan pa nga kay I Am Worldwide, may check match commission tayo Kahapon ko napansin nyo.
Ang tindi pa nun, kapatid, kasi hindi nababawasan yung income ng DR mo, pero may porsyento ka dun, parang sa franchising. That is with I Am Worldwide. Only in I Am Worldwide. Ngayon, paano naman mangyayari na kumikita ka ng passive? Yun nga lang, kapatid, you really have to make this serious duplication. It's the name of the game. Kasi kahit ano pong ganda ng system, kung wala ka naman pong na-duplicate, wala pong kikilos under na organization mo, wala ka rin passive income. Okay? First and foremost, it can save you time and money. Balik tayo doon sa competition kanina. Sabihin mo na meron kang 15K a month. Ito, sinasahod mo na lang talaga to. 15K a month, sahod mo. 12 months, meron ka 180K after 1 year. Times mo sa 40, may 7.2 million ka na gross income. Gross income, ha? Pero dito kay I Am Worldwide, meron po ba kumikita ng 200K kay I Am Worldwide? Meron po ba? Yes, sabi ni Mentor Elmer. Sabi rin ni Mentor Ludi. Tama meron. Ang matindi pa dyan, meron ba kumikita passively ng 200K? 'Di ba? Pero dito, kung i-compute mo siya, 'di ba? 200K times mo sa 12 months per month, meron ka ng 2 million, 2.4 million, pero 3 years mo lang kinita. 7.2 million, same income, pero kapatid, 37 years ang na-save mo. Yung 37 years mo, you can spend that with your family, you can spend that traveling, you can spend that with your, anything, any passion that you want. Okay? Ang good news pa dito, hindi ka na mahihirapan kasi kokopyahin mo na lang eh. Hindi ka po magsa-start from scratch. Pero yun nga lang, tuturuan ka po na itong bagay na to. Humility. Kailangan po maging humble. Bawal ang hambog. Kasi mens, hindi ka kasi makakakopya kung medyo mataas ang tingin mo sa sarili mo. For example, graduate ako, bakit ko kokopyahin niya? Mali-mali nga grammar niyan eh. Hindi siya ganun. Oo, walang nag-succeed na ganun ang mindset. So you really have to be humble first para po magkaroon ka ng ano. Kasi dito hindi kasi siya sa kung sino yung pinakang magaling eh. Oo, ang pinakang yumayaman sa ganitong klase ng negosyo, yung pinakamagaling kumopya, one of that is our master builder of success, Mentor Marlon Santos. And ngayon, nandito po kami sa bahay nila ngayon, the three-story house and lot of Eminem Santos. You have to copy the process, ha? Kasi ito, katulad niya, nakikita ko yung bahay nila. This is the result. Okay? Pero yung kanina, nag-training po kami, that's the process. Kinakopy natin yung process na kailangan gumaling ka sa speakership. Baka nakikita niyo yung mga chat sa GC. Kailangan, wala kang no choice. Kailangan mong tatagan yung loob mo na magsalita sa harap ng maraming tao. Tama? Kopyahin mo yung ginawa kasi nila before. Para makuha mo rin yung result. Kasi usually result lang tayo nakatingin eh. Tama ba? And of course, last but not the least, be careful who you copy. Kung nakinig po kayo sa Mega Momentum, anong sabi ni Mentor Poy? Ang tanging pinakikinggan lang niya, Mentor Kat, Mentor Marlon, Mentor May. Kasi marami talaga magsasabi sa'yo ng mga bagay-bagay. Maybe they'll say na something na nag-make sense, pero kasi kapatid, humopya ka sa tao na gusto mo yung resultang meron sila. Hindi lang dahil sa magaling magsalita, hindi lang dahil sa friends mo or what, pero dapat dun sa tao na gusto mo rin talaga yung result. Okay? Tapos, network marketing versus the traditional business. Let's take for example, actually, kahit sa normal businesses, ginagawa rin yun. SM, anong ginawa ni Sir Gokong Wei? Nagtayo ng Robinsons. Si 7-Eleven, kinopya, naging Uncle John's. Philippine Airlines, naging Cebu Pacific. Same ng system. Iniba lang yung pangalan. Tindi, di ba? And of course, ayan. So, ito, equal opportunity. Ang kagandahan naman po sa atin dito, hindi ka naman tatanungin ng age mo sa main office kapag nagpa-member ka. Wala rin naman po tayong nire-require na gender. No requirements din po actually. Kahit nga, ID nga lang hinihingi dun just to make sure na hindi ka po tuta na pinamember. And no discrimination. Ganun kalupit. Ayan. Wait lang. Ayun, going back. Ay, marami kasi tayong mga Zoom meetings dito. Ayan, anyway, and of course, all walks of life. Kita-kita nyo naman na may mga high school graduate, pero nagagawa yung negosyo. And last but not the least, what you will get here, the time freedom. Huwag na po tayong lumayo. Let's have the aces of Lines Worldwide, Mentor Shin Viong. Yan, nakapag-birthday by the beach. Oh, Mentor Ray Montano, Mentor Jen Montano, inaraw-araw ang Okada. Ngayon, nasa Disneyland. Wag na rin po tayo lumayo. Lately lang, nakapag-bonding with the family, Mentor Nalin and Mentor Dan, na I think kung mga empleyado pa rin sila sa Jollibee and call center agents, may hirapan silang pagtagpuin yung schedule nila sa pag-leave. Tama? Andyan din ang Coach MLM na nadadala ang
family niya sa pagta-travel. And of course, meron din tayo dito mga nakahit ng free cars. 'Di ba? Pa steak na lang, pa celebration na lang. Pero kasi ang malupit diyan, kumbaga auto hit eh. Tama? Kapag meron ka na na-build na network, yung RQV sa mga incentives, makukuha mo siya. And wag na rin tayong lumayo, our founder herself, ayan, nakaranas po ng time and financial freedom. Ayan, kasama niya po yung anak niya, nasa Japan po sila, pa snow na lang, pero may income yan every day. Nasa bahay lang, at home na ma'am she, pero may 200K in 1 week. Time freedom po talaga siya. Tama? And of course, nagkaroon pa ng sariling bahay at lupa, katas po ng ating ginagawang negosyo. In just 1 year, kapatid ha, on the first quarter of the month, naglabas ng Lamborghini. Only in Lions Worldwide na merong naglabas ng supercar, tapos after months, naglabas naman ng bahay. Ayun, thank you so much. Ayan, anyway, so only in Lions Worldwide. So dapat napaproud tayo sa mga ganong klase ng result and nagagamit din talaga natin siya. Kasi kapatid, ayan yung pwedeng makuha mo dito. Okay, naniniwala ka ba makukuha mo yung mga bagay na yan? Okay lang pa type 1 sa ating chat box. Yun. Si Mentor Elmer naniniwala. Mentor Ludi, Mentor Julian. Ayan, sila na lang ba? Ayun, Mentor Maricho, Mentor Jennifer, Mentor Leia. 'Di ba? Kasi nangyari siya eh. Tama, sa mata natin mismo nakikita natin. Okay? And kapatid, once you've had the financial freedom, the time freedom will follow. Parang ganito. Merong isang bata. Mm-mm. Yung tatay niya kasi sobrang busy sa work. Tapos, asing, alam mo, syempre ang bata, ang love language ng mga yan, usually quality time eh. Tama. Hindi sila yung, ano eh, yung mga, kung totoo, gusto nila ng gifts, pero more likely gusto pa rin nila yung nakikipag-play sa kanila yung magulang nila. Alam mo ba, sabi ng bata, inaaya niya yung tatay niya na maglaro. Kaso, katulad doon nasa picture, sabi ng dad, I'm busy. Oh, wag mo akong guluhin dyan. More likely siguro yung dad niya either an engineer or an architect, and we all know na kapag ikaw project leader ka, talaga medyo malaki rin ang pwede mong kitain. Tama. So ngayon, tinanong siya ng anak niya. Sabi, Daddy, I'm very curious. Wow, Englishero din yung anak kasi syempre mayaman sila. Sabi, Dad, how much is your salary per hour? Oh, kasi sabi niya, laro na naman tayo, saglit lang mo, to naman. Pero kasi hindi talaga siya mabigyan ng time ng tatay niya kasi nga, the father has to work. Tama? Kasi, para may pang-provide sa family na hindi naman natin din masisisi. Ayun, sabi niya, ang ginawa nung tatay, sabi niya, oh, ito, 500 pesos per hour, basta para di mo lang kukulitin. Sinabi niya yung presyo. So ngayon, yung anak niya, alam mo kung anong ginawa? Yung allowance niya, inipon niya. Di ba may allowance na binibigay sa kanya, tinitipid niya pa unti-unti hanggang sa nakapag-come up siya nung halaga ng 500 pesos. Eh di syempre, meron pa yan. Ano yun, barya-barya. Tapos meron tig 100, tig 50 nakalagay sa isang lagayan. Pinakita nga ngayon sa tatay niya, Dad, I've got here 500 pesos. I just want to play with you in just an hour. And that's actually a sad reality. Hindi ko man alam kung may nakaranas man sa inyo neto, pero kasi sa mata ng isang bata, 'di ba? An innocent child na katulad niyan, ang gusto lang naman niyan magkaroon ng time sa kanila yung mga parents nila. And let's be honest, because of working, malamang marami sa atin dito, iba nga nag-a-abroad pa. Paglaki, malaki na yung anak nila. Ang matindi, pag uwi nila, yung isa nilang anak, dalawa pa. Paano nangyari yun? 'Di ba? So medyo ano siya aside sa hiwaga siya, nakakaano din siya. That's really a sad reality, 'di ba? Kasi wala ka kasing time. Tama, mayroon tayo dito mga seaman. Ano ang sharing nila? Kahit anong laki ng sahod mo sa barko, pag may namatayan kang kamag-anak, kaya mo bang langoyin yung dagat? Hindi. Hindi ka rin makakauwi. Walang time freedom. Hindi na nagmamatter dito yung pera actually. 'Di ba? Pero kasi dito, kaakibat po siya ng financial freedom na sinasabi po natin. Let's take for example, ayan, ay, ba't hindi nag-next yung screen? Ayun, sorry. Nag-next na. Ayun. Let's say for example, meron po tayo dito, talagang nakakuha to ng financial freedom. Pasko po ito mga kapatid, December 19 to December 25, 2023. That's actually Mentor Marlon Santos, high school graduate, the founder of Team Focus, ang kayo-night natin sa TFL. Wala po siyang direct referral, wala na bentang package. Kung napakinig po kayo kahapon sa business presentation, tingnan niyo po yung income na meron lang siya. Check, match, and sales match.
It means mga distributors niya po kumikilos. But look at the sales match, 500,000 in just 1 week. May residual pa. Di ba yung residual yung products? Ay, Meron naman New Year. Siguro nagpa-fireworks na lang tong taong to, naglulusis kasi New Year eh. 'Di ba? Walang nabentang products din niya. E-com sales, zero. Sales match, 500,000 din. 'Di ba? So ngayon, for the month of December, ang income niya almost nasa 2 million. Financially free? Kasi kapatid, hindi lang naman isang beses nangyari yan eh. Monthly po, passive yung nakukuha po nila through the sales match. Kasi I don't think na yung sales match na yan, puro si Mentor Marlon yung trumabaho, nag-IBP na nag-IBP niyan. May mga leaders sa po siya na marunong na rin talaga mag-IBP, marunong na mag-invite. Ngayon, nakakapag-create na rin ng network. So that's the power of building. Pero ito kapatid, makukuha mo lang yan kung naiintindihan mo talaga si I Am Worldwide as a building business. Hindi po siya agad-agad eh hindi rin po uubra na pabenta-benta lang tayo ng products. Because remember, makabenta ka po ng package, ng products, pero kung hindi mo siya tuturuan, you're just earning. And yes, you can pay the bills, but remember, we are not born just to pay bills and die. Tama ba? Nakakatakot yung ganun. Tama, yung wala ka na talagang purpose at all, di mo pa na-enjoy. Wala ka na nga purpose, di ka man lang sumaya sa buhay mo kasi trabaho ka ng trabaho. Ba't ka ba nabuhay? Sana di na lang, di ba? Kung magtatrabaho lang din naman tayo kasi hindi siya nagme-make sense. The idea is not to live forever. Aanin mo yung mahabang buhay kung work ka lang naman ng work, hindi mo nagagampanan yung purpose mo. It is to create something that will. It is to create something that will live forever. The question is, yung mga ginagawa ba natin everyday, yan ba yung something na tatatak sa atin? Tama. Possible yung pagising ba natin sa umaga, yan ba yung something inspire sa mga tao, may nakakakita man or wala. And last but not the least, our goal of course is to share hope, help other people earn. Okay? Hindi lang po tayo kumikita, pero pati rin ibang tao. The measure of one's life is not its duration, but its donation. Oo, may ambagan po dito, donation siya. Hindi na po question dito kapatid kung gaano kahaba ang nabuhay ka dito sa earth. But the question is, ano yun naiambag mo habang nabubuhay ka dito sa earth? Yung tipong kapag sinabing Camille Joy Sumuok, ano yung maaalala ng mga tao kahit wala na to sa mundong to? Kahit ikaw, kung makikita mo yung sarili mo, ano kaya yung legacy na maiiwan mo sa kanila? And that's actually the measure of one's life. Ayun yung masarap na i-live out. And alam niyo ba mga kapatid, hindi ko po siya nakita na possible mangyari sa akin do sa previous ko pong ginagawa. Dito ko po siya nakitang posible. Although pwede rin naman, possible mag-live out ako sa mga naging estudyante ko, di ba? Pwede rin kasi nagtuturo po ako before eh. Pero kasi alam ko iba yung feeling eh. Kasi kung tutuusin, dito lang din ako napalapit din kay Lord. And sabi nga ni Mentor Mish, kung saan mo nakilala, malalaman mo na para sa yung isang bagay, kung saan mo siya nakilala. Kaya that time, every time na parang iniisip ko na parang ayoko na rin gawin to. Kasi may mga, ano talaga, may mga moments talaga na down ka. Pero yun, doon ko naisip yung sinasabi lagi ni Mentor Mitch na yun din yung inisip niya noong time na gusto na rin niya mag-iba ng field. Kasi pwede ka naman kumita sa ibang field eh. Pwede ka rin magka-purpose din naman sa ibang field. Oo, pero kasi yun nga, nakita namin na dito kami nakakilala. So dito, nandito yung purpose natin. Dito rin tayo possible makapag-share sa iba. And congratulations because you are in the top 1 MLM company in the Philippines. That is I Am Worldwide. Kaya kung naghahanap ka pa, nagandahan ka sa network marketing, congrats na sa I Am ka na. Huwag ka na maghanap pa ng ibang company. So, ayun lamang mga mentors. I hope may na-share po tayo sa inyo. I'm very happy na nakapag-share din po sa inyo and I hope na naging malinaw kung bakit ba natin kailangan gawin si I Am Worldwide. Kasi yung mga whys natin, yung foundation natin, ayun yung magmo-motivate sa atin para gawin yung kinabukasan, which is the skills. I am 5. Yan, mahirap kasing pag I am 5 ng isang tao, nang di niya alam kung bakit eh. Kaya po mayroon tayong Why I Am Worldwide. Thank you so much, mentors. Back to you, our host, Mentor Julian Gregorio.